Ayan na, may kumatak na. Tada! Check natin. Ito yung gift natin kay Kabayan. Yan na. Binubuksan na ni Kabayan. Isa lang. Isa lang to. Dapat dalawa. Sana ayan yung kanya. Maliit eh. Hindi, 8 eh. Sa'yo yan. Oo. Yeah. Happy anniversary. Kahit monthsary pa lang namin bukas. In advance ko na kasi naka-sale. And then, sobrang excited na ako ibigay sa kanya. So, ayan. Bigay na natin agad para magamit niya rin agad. Ayan na. Ka-on cloud na rin siya. Welcome to the Cloud family. Kulang yung bigay mo. Ang kulang. Kulang ng box. Kulang ng box. Wow. Gusto mo? Kasya ba sa akin to? Ganda. Ganda ng kulay ah. Tingin. Pakita mo sa kanila. Oh, smile. Advance happy 5th anniversary. Matagal pa mga kabayan. Next month pa. Pero, in-advance ko na kasi naka-sale. Ayan. On Cloud Ultra 2. Ultra 2? Yes. Ano ba? Ultra. So, ayun. Patore na yung ano namin. Yung lagay na sapatos. Happy anniversary. Nagsama? Kila pa. Thank you. Love you. What's up mga kabayan? So, oras na ba? 5:30 na. Pasok na ako. And kumakain lang ako ng breakfast. At yung isa doon, ang aga-aga magising. Nagsiselfone na. So, ito yung breakfast ko. Bigyan ni tita yung kahapon, ni Tita Fe. At ito yung isa dito. Ay, kita si Bill. Ay, ano na, matulog ka pa. Tulog ka pa, uy. Tulog pa mo. Ayun, nawalan tayo sa party. And hindi na mag-elevator. Naghag na lang ako lagi. Pababa. So, ito na yung baon ko. Kasi yung, ano, I mean, hindi na ako nagdadala masyado ng bag. Ito na lang. Kasi nga, mahirap pa tayo pandalhin. Eh, yung shoes ko, yung safety shoes ko, sa sakyan ko na lang din iniiwan. So, ayun, samahan niyo ako. Yes na. 5:40 na. So, ito na. Medyo maliwanag na din. Yun, hindi na tayo kay Astor. And medyo malamig. So, yun. Biyahe pa ako ng mga 30 minutes. Papunta sa work ko. Eh, maaga-aga pa naman. Siguro makarating na doon mga 6:20 or 6:15. And yun nga, may bago na akong trabaho. Hindi na yun sa dati ko na nagpa-part-time ako. So, ngayon, full-time na kahit pa paano. Yun, babalitaan na lang kayo ni Angel sa mga susunod na vlog. Or baka sa vlog na to, kung about sa work ko. So, yun. Alis muna ako and baka di na ako makapag-video pag nasa work na kasi nga busy. So, yun. See you mga kabayan. So, yun mga kabayan. Nandiyan na ako sa work. Ilang oras na ba? 6:17 na. So, mag-start na rin. 6:30 start ko. So, yun. Mamaya na ako makapag-update siguro pag uwi ko. And mamaya, kita-kita na lang tayo. Good morning mga kabayan and welcome back to our YouTube channel. So, today is a weekday and kakagising ko lang halos ang oras na ba? 11:20 AM na. And nagluluto tayo ng failed matcha pancake ni Taba. Ayan. Lulutuan ko siya ng breakfast. Late na tayo nagising. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Ang matcha pancake ni Viel. Niluto lang natin. And it's been a while since nung last na nakapag-vlog tayo. And chichikahin ko kayo about that. Kasi last week, napag-decidean namin, even si Denise hindi rin nag-vlog last week, na parang ispend muna namin yung quality time. Even nung weekend, nakalabas kami, gumala kami magkakapatid, tas bonding, ganyan. So, sabi namin, this week na lang kami babawi ng vlog.
Kasi, minsan sobrang occupied ko na rin sa pag-vlog, hindi ko na na-enjoy yung moment, ganyan. So, ayun, hindi mo na ako nag-vlog last week. And this week, ayan, continue natin ang vlog. And today nga pala, it's June 3rd and, pang ilan na ba? 59th month sa rin namin ni Kabayan. So, magko 5 years na kami next month. And ayun nga, napakita ko sa previous clip na ito, yung gift ko sa kanya, which is on cloud. So, ayun, isasama ko kayo sa mga ganap natin for today's video. So, ayun mga kabayan, ang breakfast ni Taba, ang matcha pancake, tapos chocolate milk niya, tapos ito, ang kanyang vitamins. So, lagay na natin dito yung vitamins niya. Yan, kain muna siya. Everyday, ano yan, everyday routine namin. Gigisingin niya kapag kakain na siya. Tapos magluto ako ng food. Pag tulog pa ako, luto akong food. Tapos, ayan, papainumin ko siyang vitamins. Yun mga kabayan. Since bago ako mag-work, nakita ko tong listahan ko. And matagal ko na tong gusto i-share sa inyo. So, i-share ko sa inyo yung mga expenses nila Papa going here. Yung mga tickets, entrance fees, accommodation na nalista ko na pwede kong ma-share sa inyo para at least may idea din kayo pag nag-tour or pag meron kayong family or friends na pupunta rin dito sa Canada. So, ang pinakauna, syempre, first and foremost, is yung visa and biometrics fee. So, 2 adults and 1 kid. So, si Viel at that time is 9 years old pa lang. So, ang naging visa and biometrics fee nila is $470 or 18,800 pesos. So, itong pesos, yung amount is kinonvert ko lang siya sa times 40. So, times 40 ko lang. So, and then, ang next one is yung plane ticket. So, yung kay Papa, yun nga, since maaga umuwi si Papa, hiwalay namin binook yung ticket niya dun sa ticket ng dalawa. So, yung kay Papa, lahat sila Eva Air daw. Tapos, nasaktuhan ko din or minake sure ko na yung papunta nila, flight going here, is iisa lang yung flight number. So, yung kay Papa, $1,538.06. So, sa peso, that is 61,522.40. Then, yung kay Denise, 1,663.82 or 66,552 pesos, 80 cents. Tapos, yung kay Viel naman, $1,345.22. Tapos, pag kinonvert siya sa peso or times 40, it's $53,808.80. So, lahat yon is booked via Eva Air. Tapos, wala akong ginamit na kahit na anong discount or anything. So, nag-abang lang talaga ako. Although, for us, good deal na to kasi para sa 3 tao, parang nasa 180,000 lang. So, 60,000 balikan or 30,000 one way. Parang yung ganun. So, kung i-compare sa flight ticket ko noon na one way lang going here, nung pinakauna kong punta dito, nasa 98,000 yung akin, tas Eva Air din. So, ang maganda rin sa flight nila, Papa, hindi sobrang laki yung layover. Unlike nung umuwi ako sa Pinas last year, parang 12 hours yung layover ko sa Hong Kong. So sila, maximum na yung 5 hours na layover nila, which is not bad kasi kasama na dun yung pagbaba nila, security check. So makapag-ikot-ikot sila or kung gusto nila kumain for a bit before mag-boarding yung flight nila. Vin! And then, ayun, so okay na tayo sa flight ticket. Ang next naman na ginastosan namin is yung travel insurance. Yun yung one thing na minake sure namin na meron sila. So, since iba nga yung kay Papa, kumbaga nakadepende siya sa age, tapos sa duration nung stay. So, yung kay Papa is 1 month and yung age nga ni Papa is 51. So, ang travel insurance ni Papa is from GCash, which is yung sa Malayan, yun sa GCash app. Yung kapatid ko, si Denise kasi nag-ayos lahat. So, yung kay Papa, parang nasa $120.38 or 4,815 pesos. And then, yung kay Denise naman and kay Viel, combined na yun sa kanila. And yung travel insurance nila is sa BDO naman.
So, ang binayaran is 20,334 pesos or $508.35 CAD. So, which is not bad kasi ayun din yung sa dami na nangyayari ngayon, mas maganda na safe na rin. Hindi naman daw siya hiningi sa immigration. Pero I would say it's best na meron kayong ganon para hindi rin nakaka-anxious. Whatever happens, secured sila. So, kagaya nung kay Papa, yung maleta niya kasi parang nahatak. Basta may na-dent. So, ayun, maganda kasi may travel insurance siya. So, na-claim pa rin namin. Although, medyo maraming kinailangan na, notarization. So, pero okay na rin. At least nabawi namin yung pinambili dun sa maleta. Hindi ka mahalan yung maleta, pero syempre pera yung pinambili dun. So, talagang pinapahalagahan ni Papa yun. At saka, minsan lang bumili si Papa. So, binili niya yung maleta na yun kasi nga sure na magagamit niya. Tapos turns out nga na nadenta nung papunta sila dito. So, nagawan lang namin ng paraan nung pauwi siya. Kaya nga, tinape ko siya ng madami kasi para hindi magsispill out. So, yun laman. So, ayun, buti na lang naka-claim sila doon. And then, next one is yung TIEZA or yung travel tax sa Philippines for 3 packs. Ang binayad namin is $125.25 or 5,010 pesos. So, ayun yung parang main expenses kapag pupunta ka dito sa Canada, like visa fee, plane ticket, insurance, and then yung travel tax. And then yun nga, yung sa accommodation dito sa bahay, well, wala namang ginasa sila Papa sa accommodation. And then yun sa transpo nga, wala rin naman. Kasi nga meron naman kaming car. Tapos yun nga, malaking tulong yung family nila Christine sa mga paggala-gala namin. Si Tito Rochelle din. So, ang accommodation lang na na-list ko dito is yung pinagstayan namin sa Niagara, which is 2 days and 1 night for 5 packs sa Sheraton Hotel sa Niagara. Ang binayad ko doon through Agoda is $333.81 CAD. And then, yung next one is yung sa Quebec na, yung pinagstayan namin for 3 days and 2 nights. Tapos, for 5 packs na siya, $483. So, mas mura pa rin yung sa Quebec. And ako personally, medyo hindi ganun ka superb yung experience ko sa Sheraton. So, parang kung i-compare ko yung pinagstayan, kasi close time lang din naman yun or like short period of time lang yung difference. So, for us, maski sila Bianca, mas nagustuhan nila yung Hampton Inn sa Quebec kahit mas mura siya. So, ayun. Bale, ang total na ginastos namin sa accommodation is $816.81 or 32,000 pesos, 32,672 pesos point 40. So, ayun. Next one naman is yung mga, pwede ko lang i-share kasi yung iba hindi ko na-list talaga. Like, meron, nasa sheet siya, pero hindi siya ganun ka-solid kasi, for example, yung sa Blue Mountain, depende pa siya, hindi siya yung exact number of people. Although naipakita ko naman sa vlog yung amount. So, yung nilist ko dito sa tickets and entrance fees, yung mga kaya lang. So, una is yung Canada's Wonderland for 5 people. Nakuha namin siya for a very good deal. So, thank you kay Christine doon. Kasi nga, sa Percopolis, although in-offer din sa akin ni Julie na, hindi pala in-offer. Tinanong ko si Julie kung meron siya. Tapos in-offer niya sa akin na pwede ko gamitin. So, ayun. Thank you sa mga friends ko. Naka-discount kami sa Canada's Wonderland. So, ang price for 5 packs for adults, 1 kid, is, ang binayad ko lang is $169.45. When in reality, itong price na to is parang for 2 or 3 na tao lang. So, ayun. And then, next one is yung Legoland. So, dalawa lang kami ni Viel na pumasok. Tapos, bumili lang ako ng activity kit at saka minifigure. So, ang binayad namin doon is $98.86. And then, yung CN Tower, sa CN Tower, ito yung amount ng pagpasok or yung pagpunta dun sa taas. And then kasama na yung sa pinakatuktok na $11. So pinag-total ko na siya para sa aming 4. So yung sa CN Tower, ang price ng binayad namin is $235.04 or 9,401 pesos point 60.
And then, next one is yung water taxi going sa Center Island. So, yung fare doon is one way lang kasi hindi kami nag-ferry yung $9. So, ang binayad namin dun sa water taxi is $14 for per pax. And regardless if bata or matanda, $14 talaga siya. So, $56 in total yung binayad namin for one way. So, times 2 na yun kasi nga balikan. And then, ang nailagay ko pa dito is yung Niagara City Cruise, which is yung journey, yung parang Made of the Mist, yun, Made of the Mist. Ang binayad namin is $225.75 for sa amin na yun, for 5 packs na yun. And then, meron ako nilista dito, which is yung Egg Hunt ni Viel. $4 lang naman yun. Actually, $1 lang talaga yun. Pero, or $3 pala. $3 lang yun. Tapos bumili ako ng $1 na parang juice yata, which is di naman nakuha ni Viel. Pero okay lang kasi okay naman ang experience na sa Egg Hunt. And then, meron din ditong camp. So, abangan nyo yan. Although, hindi ko alam kung makapag-video ako kasi para lang siyang school na ihahatid mo tapos susunduin mo yung bata. So, in-enroll ko si Viel sa ganon for 4 days. Ang binayad ko is $179.59. And the reason behind in-enroll ko siya is para sa exposure din, para at least ma-experience niya din dito. And malapit lang yun. Dito lang sa may recreation center, malapit sa amin. So, ayun. Ito yung total expenses sa pagpunta nila papa dito. So, $5,771.08. Or kung ipepeso natin is 230,843 pesos, Philippine pesos. And then yung sa accommodation, it's 816.81 or 32,672 pesos, 0.40. And then yung tickets and entrance fees, hindi pa siya overall kasi nga hindi ko nasama yun sa Blue Mountain, pero ang naging total is $968.69 or 39,027 pesos, 0.60. So, ayun, matagal ko nang inisip na i-share sa inyo to kaso yun nga, hindi ako nakapag-vlog this past few days. So, ngayon ko na lang siya shinare and sana naka-help or nagkaroon kayo ng idea kahit papano. And, ayun, mag-work na muna ako, hindi update ko na lang kayo sa mga ganap natin later. A few moments later. Update mga kabayan. Andito na si Bianca. And alis tayo. So mamimili tayo ng grocery kasi paubos na yung ating mga meat. Ang kanyang entry. So hindi namin alam pero baka mag-Highlands tayo para mas mura yung meat. Mimili muna tayo doon. Tapos check natin. Kasi mansa rin namin. Saan mo ako date ba? Sa Teams. Okay na yun. May ma-date. Let's go. At 25 degrees ngayon. So, nakaganta lang tayo. Nakadress tayo for today's video. Let's go. Ayun o, pakainit sa labas. So, let's go. Tada! Paka-araw. Buti na lang nag-dress tayo. So, ayun mga kabayan, dito na kami kay Aster. And ayun nga, nabanggit niya nga kaninang morning na may bago na siyang work. And sobrang good news na gusto namin i-share sa inyo kasi after 6 long months, ka-full time na siya finally. And kita niya naman na kasama ko siya ng may araw pa. And hindi na kami mag-go into so much details. Pero what we wanted to share is weekends off na ulit si kabayan. 2 araw. Oo, 2 araw pa. Kasi dati parang pag binibigyan siya 5 hours, buong week. Buong week, wala siyang off. Tapos ngayon, ayan, weekends off na siya. Tapos maaga pa siya nakakauwi. Nakapag-banding pa kami sa hapon. And the good thing is, kaya niyang i-drive malapit lang din dito. So, ayun. 30 minutes away. Ayun, na-mention niya naman daw pala kaninang morning. And, ayun, sobrang blessing lang din kasi
nakahanap siya kahit papaano ng work agad-agad. I mean, hindi siya agad-agad, pero alam niyo yun, at least nakahanap siya. And kung tatanungin niyo kung saan niya nahanap, nag-Indeed lang siya, masipag talaga maghanap sa Indeed yan. And ang nakakatawa pa, kasi nung day na tumawag yun, parang the next day, 3 or 2 yung sunod-sunod na tumawag sa kanya for interview. So, ayun lang yung mabibigay naming tip. Talagang never give up kayo sa Indeed at sa Indeed ka lang ba naghahanap? So, ayun. Sobrang happy ko for her kasi at least magkasama na kami mag-dinner, alam niyo yun. Pero ayun nga, yun yung kinabisihan namin din last week. Kasi parang last week ba yung start mo? Last week yung start niya. So, feel ko ang pagiging may bahay. So, nagpapak ako ng baon niya sa gabi. Tapos, medyo struggle pa nga yung pagtulog niya kasi nga, hindi naman siya sanay na tulog ng maaga. So, actually till nung isang araw, no? So parang andun pa kami sa adjustment phase niya. Kasi sinasabayan din namin siya ni Viel. Pag higa siya, higa na rin kami. Or mauna lang siya saglit. Tapos after 1 hour or 2 hours, nakahiga na rin kami. Usually mga 9 humihiga na yan si Bianca. So ayun yung mga adjustments namin this past week. And wala, sobrang happy ko lang. Kaya parang in-enjoy the moment namin nung mga nakaraan. Kaya hindi kami nakapag-vlog. Plano na naman siya sa weekend, Siyempre, weekend. Diyos ko, ang tagal kong inantay ito. Alam nyo yan, na pag weekend, umaalis kami umaga. Kailangan ko gumising ng alas 7 kasi nga papasok siya ng 4. Pero ngayon, weekends off. Simula Friday ng hapon, pwede na kami maggagagala. And natutuwa din ako kasi at least habang andito pa yung mga kapatid ko, nakapag-bonding kaming 4. So ayan, dami ko na sinasabi. Magdadrive na si Kabayan. Punta na tayo ng Highlands. 12 minutes from here. Luluto pa kami niyan panigurado pag uwi. So, bibili lang kami. Sabi ko sa kanya, gusto ko lang mag-milk tea. Chat time kami. Ayoko ng chat time. Hanap tayo ng iba. Tapos tingin lang tayo kung ano pwede ipasalubong dun sa dalawa. Although yung dalawa naman, kahit ano naman kinakain dun. So, ayan. Drive na muna si Kabayans. It's a bright sunny day. Ayan, tingnan nyo, diba? Ilang degrees ngayon? 26. Yan. Pero kakachat lang nga din napapakahapon na malamig pa daw ba dito. Pero ayan, mainit na siya. So, ayun mga kabayan, papunta na tayo ng Highlands. Eh na may mga may mga dahon-dahon na yung mga puno, hindi na kalbo. Ay. Ayan. Dito na tayo sa Highlands. Medyo mahangin lang talaga. Si Kabayan kumukuha ng eco bag. Let's go. So ayan mga kabayan, kumukuha ng hangin. Sobrang hangin. Cart. Yan si Kabayan, kumukuha na ng isang buong manok kasi marunong naman siya mag-chop. Dito sa Canada matututo ka talaga. Kuha tayo ng pork. Ayan, $12. Ayan, may mga sari-sariling sausage din sila dito. Hinahanap ko yung binili nila Vil last time eh. So check natin. Uy, bacon. Yan bacon oh. Magkano tong bacon? $5. So, since craving ako, bili tayo ng bacon. Si Kabayan oh. Tignan nyo, meron ditong Filipino stuff. Ayan oh, proud. Mga tosino. Tas longganisa. Mama Nits yung yung brand yan. Yan, kukuha si Kabayan ng ano yan, Dory? Dory ba to? $3 lang. Basa fillet. Yan. Mahilig siya sa fish. Tignan nyo. May baboy. Sambuo. Ayun o. Tapos dito, yung pork chop nila. Ayan. Mga walang taba. Diba? Natanggal yung mga taba. Pero nung nakaraan, nakabili kami dito ng may taba. So, hanap muna kami ng bibilin dito.
Tingin tayo kung merong tinapay na naka-sale. Iba-iba rin kasi dito madalas eh. So, gusto daw ko tikman ni kabayan tong cream puffs. Ayan. Bili tayo ng isa lang. So, ito na yung cream puffs. Ayan. Yun na yung cream puffs na binili natin. Hanapin natin si kabayan. So, ito na yung cream puffs na binili natin. $2.49. And then si kabayan, titingin ng fruits and mais. Oh, 99 cents lang pala. Yeah. Oh, ito na cream puffs mo. So, ayan, babayad na kami. Yan lang yung mga napamili namin dito. Tignan natin magkano abutin. Yan na, labas na tayo. And ang inabot natin ay, saan na ba? Yan, $44.66. Ayun mga kabayan, nandito na kay Aster. And ayun nga, mahangin sa labas. Umabot tayo ng $44.66. Then si kabayan, tinatry ng cream puffs. Init. So, hindi ko alam kung saan kami next neto. Saan ba? Hindi ko alam kung magna-no frills kami o ano. Pero, yung may nakakilala sa atin. ayun, may nakakilala pala sa amin dito sa Highlands. Ano? Nakalimutan na naman yung pangalan. Nakalimutan na tanong yung pangalan. Nagulat kasi ako kasi hinahangin. Tapos sabi niya, ay hello. Tapos nagulat kami. So, kung nanonood ka, hello sa'yo. And, ayan, kumakain na siya. Ay, masarap. Ayoko. So, ayan, i-update ko na lang kayo mamaya mga kabayan. Ang kulit niya. Pinapatry niya sa akin. Ayoko nang may cream. Tinapay lang. Ba? Pwede na dun. Happy cream. Dura. So, ayun. Bayan. May mga ganap pala tayo sa weekend. So, sasama rin namin kayo. So, sinusulit ko na rin na habang nandito na lang yung mga, habang nandito yung mga kapatid ko. Kasi binilang ko kagabi. Hay, nako. Hindi pa ready yung pagkatao ko. Pero unti-unti ko nang ino-orient na. Sabi nga ng papa ko, nakabakasyon lang sila. At hindi sila habang buhay andito. So, ay mga kabayan, kain muna kami. Patapusin ko lang ito kumain. Update ko na lang kayo mami. Ayun mga kabayan, since ang ginangaw ko kay Bianca kanina ay milk tea talaga. At months rin namin ngayon. So, ano, yun nga yung sinasabi sa inyo, 59th monthsary namin. Talagang binibilang namin and sabi ko nga sa kanya, hindi naman kailangan na mag-celebrate ng bonggang-bongga. Pero dati sa Pinas, no? Oo. Lagi kami nasa coffee shop pag gantong panahon. Eh ngayon, tamang nagbabatian na lang kami. Pero yung anniversary, ayun, doon tayo babawi. And masaya kasi kasama natin yung dalawa. So, may plans dapat kami. Pero, doon tayo sa mas practical. Kasi, yun sa kumbaga mas ma-enjoy naming lahat. So, ayun. Magbi-milk tea kami ngayon. Punta kami ng chat time. Gusto ko sana ng iba. Kaso, sabi nito, chat time na lang daw para safe. Kasi baka hindi ko magustuhan yung lasa ng iba. Tas sayang lang din. So, mag-chat time na lang tayo. Tas uwi rin kami agad. Tas magluluto. Andun yung dalawa sa bahay. Kakatas lang nila mag-gym. And, nakalimutan ko, habang naisip ko pa, habang naalala ko, yung binanggit ko kanina about sa tourist visa, syempre hindi pa kasama dun yung accommodation na, like, yung accommodation nga kasi nila papa, nabanggit ko naman na, yun nga, hindi naman nila kailangan magbayad kasi may condo naman kami, na may unit naman kami, and short term lang naman, which is allowable sa mga condo. And then, yung pocket money, depende yun sa inyo, kung mga gusto nyo mag-shopping, ganyan. Kasi, sabi nga ng papa ko and ng kapatid ko, kung tutuusin, pag tinignan mo, pag kinompare mo yung price, in all fairness naman, mas mura talaga dito sa Canada. So, ayun. At tayo ay bumiyahin na. Papakita ko sa inyo yung daan. So, ayan. Nga pala, bumisita sa amin last Saturday ba? Friday? Si Alexa. And, Sunday. Si Alexa. And yung friend niya. So, thank you sa pag-visit sa amin. Ayan, suot ni Kabayan ng kanyang cap. Tapos meron siyang gift sa amin ng mga kapatid ko. So, thank you, thank you. Hindi na kami nakapag-picture. Nakalimutan ko mag-picture. Ano? Patingin nga na nakakap Nike. Nyek. So, ayun. Sabi niya nga, ano, parang countryside talaga tong daanan papunta sa amin. So, ayun. Itatawid natin ang vlog na ito. Itatawid natin ang vlog na ito.
Diba? Country road. Parang ano eh. Yung kanta nung ano ba yun? Yung West Virginia. Take me home. Ayan. Tapos sabi nga ni Alexa, puro hayop na nakikita niya dito. Mga baka, ganon. May mga horse. So, let's go. Let's go, say go. Yun, dito na tayo sa chat time. Ano sabi mo? Naglilihi ba ako? Oo, naglilihi ako. Sa boba. Boba tea. Yan. Pero ang lagi kong in-order chocolate. Ayos ba ka ba yan? Ano? Gutom na ako. So, ang mahal na milk tea. 400 pesos. Shit. $10. Ano? I got my order. Ayan. Chocolate. Yun nga lang. Milk base siya. So, ayan. May boba. Tapos nagpa-add tayo ng salted cream. Sea salt cream. So, ayan, titikman niya ng kanyang milk tea. Sige, lakasan mo. Sige pa. Sarap. Ang lasa. Lasang? Gatas. Lasang gatas? Hindi, andito pa kasi yung ano eh. Pero hindi ganyan yung order mo eh. Hindi ganyan yan. Hindi niya ako naintindihan eh. Eh, bago pa lang kasi nakalagay staff on training eh. Okay lang. Sarap, sure Kaya ko ka? na mainumin. Weh. Ito ah. Buburaot ka lang eh. Ang halong biro. Buburaot ka lang eh. Naghanap ako ng steak na ano, saan may sale. Okay ka naman. Craving satisfied. Ayun na oh. Binaba bigla oh. Biglang binaba oh. Alright. Update mga kabayan. So, craving satisfied na tayo. May milk tea na tayo. Milk tea. And, dapat magluluto ako ng kaldereta. Kaso ang hirap humanap ng liver spread and hindi pala ako nakapag-stock. So, sabi ko, nag-search ako sa TikTok. Pwede naman pala yung mechado. So, ano lang yun. Parang may, tatanggalin ko lang yung, ano ba yun? Peas? Green peas? Kasi hindi ako makain nun. So, mechado siya ng mekos-mekos na. Mekos-mekos ko na lang. Ako na bahala sa lulutuin. Kumakain naman sila kung ano man lulutuin ko eh. Lalo na yung mga kapatid ko. Fan naman sila ng luto ko. So, pork. So, let's go. Dadaan muna kami ng fresh ko kasi bibili kami ng bell pepper, patatas, carrots, at saka... May carrots pa yata. Oh, may carrots pa daw. Saka hindi ko alam. Check na lang natin. Pero mamimili kami ng onte sa fresh ko. Kasi mas maganda na mamimili sa fresh ko ng mga ganun. Mura lang kasi pag tingi-tingi lang. So, let's go. Milk tea. Milk tea mo, milk tea. Oh, milk tea. Literal na milk talaga pa eh. So, diba, ang saya ng vlog natin. Lagi nakasama si Kabayan. Dadautin na natin si Kabayan. Siya ang pinakamasaya sa dati. Siyempre, lalo na sa weekends off. Walang pakalam sa sahod. Doon tayo sa off. Kasi at least, after a while, ngayon na lang kami ulit magkakasama ng weekend. Kasi dati weekends, diba? Ako naman ang problema kasi binibigyan ako ng shift ng weekends. So, ngayon, sabay na. Finally, blank happened to me. So, ayun. Update na lang namin kayo. Mag-drive na muna siya pa fresh ko. Update mga kabayan. Nandito na tayo sa ayan, fresh ko. So, tignan natin ano mga pwede nating bilhin dyan. At mukhang nag-iiba na naman ng ihip ng hangin. Iba na naman gusto niyang ulam. So, tignan natin. Ulam lang, be. Hindi, sabi mo, ano pwede natin? Pwede nating bilhin. Pwede nating bilhin na kaya nating bilhin. Ayun mga kabayan, tignan natin. Kasi, sabi ko, diba, okay na tayo sa mechado. Biglang nagbababanggit ng burger steak tong isa. So, let's go. Yan. Oo. Kasi ngayon niya lang nalaman na hindi ako makain ng homemade na burger steak. Hindi niya pala napapansin. Sa Jollibee lang kinakain kong burger steak. Kuha tayo ng saging. Ayan. 0.69 per pound. Kasi nagpapabili rin si Denise. Yan. Kumuha si Kabayan ng cucumber. Wait lang, be. Kuha tayo ng kamatis. 0.99 lang per pound. Isa lang.
bulok, sinalolokbu. Kaso ang lambot, tas parang may mga kuko-kuko na. May mga bakas na ng kuko. Itong kunin natin. Kailangan natin ng bell pepper. Yung pinakamaliit lang kunin natin. Para hindi na kailangan i-save. Ayan, pwede na to. Okay na to, no? Yan. Tapos, pilihan mo ko ng kamatis. Mas mura daw dito yung mais. 88 cents lang. So, ayan. Si kabayan na pumipili ng kamatis. Doon, meron pa doon, ayun, yung mga nakasanga-sanga. Mahal yan. Oh, $2.49. Ito, 99 lang. 99 cents per pound. So, add to cart. 2 kamatis. Carrots. Tapos patatas. Wala na. Yan, kuha tayo ng patatas. Doon tayo sa pinakamura ito. 1.49. Yung pwede nating tadtarin na lang. Kasi may mga bulok. Ayan, pwede na to. Sa 2 lang kukunin natin kasi malalaki naman sila. Ay, may mga bulok. Okay na to. Patatas ba to? Ay. Gago. Yan, bili tayo. Nagpapabili si madam ng strawberry. Ayun yung carrots, so maninipis lang. Ay, maniwala ni Bianca. Mas makapal pa yung pasensya ko dito, tiga mo. Lab. So, ayun, sabi ni Kabayan, okay na daw yung isang carrot sa bahay. Uy, may lychee, lab. Kumakain ako nito, favorite ko to. Kaso ang tigas. Ba't ang tigas? Nalonggan. Kanina pa kami nagkukuryente. Sakit. May spark. May spark. So, bibili siya ng tofu. Kasi bumili siya last time, tapos nagustuhan niya. Tapos parang lasang fresh daw. Ito yung pula yun. Tignan yung chicken dito. Ay, hindi ko maano. Ayan o. Ay, chicken pork. $15 lang ganito kalaki. Boneless pa. Sana dito na lang kami bumili. Ayun, $14 yung ganito kalaki. Tignan nyo. Fresh ko. Pang piyesta talaga. Ayun, si Kabayan naghahanap ng pati-pati niya. Ay, yun. Ayun siya. So, nagbago yung isip namin. Sabi namin magre-ribs na lang. Hindi namin alam. Ay, kaso unti lang. Kung Montanas o yung Swiss Chalet. Pag-isipan pa muna natin. So, ang ending, honey garlic na lang na Swiss Chalet. Si Kabayan. Let's go. So, ayan lang daw yung mga bibilin namin. And, magbabayad na tayo. Yan. Yan lang yung mga binili natin. And ito, tatanong natin muna magkano to. Yan na mga kabayan. No oras na? 5 something or 6 something. Pero maaraw pa rin. May time pa tayo para magluto ng dinner. So, sasakay na muna namin itong mga to. So, ayun mga kabayan. After sa Freshco, dito naman tayo sa Tim's. Bilan lang natin ng pasalubong yung dalawa. At nakakita ng may bagong release daw sa Tim's na matcha. So, ayan, bilan natin kahit yung maliit lang. 5-2. Meron naman sila? Hi, do you have the new matcha drink? What is it, sir? The Do you have the matcha drinks? Hash brown? Matcha. Matcha. No, we don't have that. Okay, that's fine. Are you getting anything? No. Now we're good. We're good. Thank you. No problem. Wala daw sila ng matcha drink. May record para alam ni Denise na dumaan talaga kami dito. So, na-stuck ngayon tayo sa Drive Tool. So, nagbago yung isip natin. Sorry, can we order here? We'll just get The 10 pieces Timbits. Yeah, just give me one. Sure. Okay. So, ayun. Bibilan na lang natin ng Timbits yung dalawang makulit. Yan na ang ating pasalubong sa dalawang makulit. So, let's go home. Update. Asa condo na tayo. And, hindi ko alam. Mga ayaw niya na ako paglutuin ng mechado. So, baka yung ribs na lang yung lulutuin natin. Mechadong manok. Yoko. Mechado. Sige, lutuin mo na ngayon mechado. Ano? Lutuin mo na.
Lapit, patingin nga. Yak! So, ayun mga kabayan, minsan na lang humawak ng camera si kabayan. Naka-slow mo pa, nawalan pa ng audio. So, mag-voice over na lang tayo. Ito yung ribs na niluto namin. And hindi na kami nakapag-update kasi pag uwi, nagugas lang din ako ng pinggan. Tapos, sinalang na namin agad yung ribs para makapag-dinner na kami. And then, ito, pinuntahan ko si Mini Kabayan kasi may bago na naman daw siyang dance moves. So ayun mga kabayan, Shake It to the Max yung song. Pero kaysa maka-copyright tayo, iniba ko na lang yung song. I-play nyo na lang ulit, tapos isabay yung nauuso sa TikTok na Shake It to the Max. So ayan, lalabas na tayo and kakain na. Patayin nga yung mukha nung nag-video ng nakaslow mo. So ayan yung pagkain natin, ribs. And then nagluto lang din si kabayan ng soup. So ayan, naka-Smirnoff pa siya. Ayan yung soup, Nido soup yan from the Philippines. And, ayan, nakaka-visit. Ang hirap mag-voice over. Then, ayun, nag-dinner lang kami. And then, right after, syempre, ang aming daily routine, which is panonood ng PBB. Ayan. And then, dito pinuntahan ko na si Taba. Tinanong natin kung masarap ba. And, mukhang nasarapan naman siya. And then, right after dinner, ayan, si Kabayan nakahiga na. So, sabi ko mag-outro na kami bago siya makatulog. So, ayun mga kabayan, unfortunately, yung ibang videos namin, na-slow mo niya. Siguro, hindi sinasadya, na may napindot lang dito sa DJI. Kaya, baka yung previous clips before ito is naka-voice over na lang. Gagawan ko na lang ng paraan para maisama lang din. And buti na lang nandito lang sa bahay. So, ay, yun lang naman ang mga kaganapan natin this past few weeks. So, na-i-update lang namin kayo about sa good news, which is yun nga, naka-full-time na si Kabayan. Tapos, shinare ko lang din sa inyo yung sa expenses for travel tourist visa. So, ayun, abangan nyo yung mga vlogs natin this baka weekend na. Oo, kasi wala rin naman kami ginagawa masyado dito sa bahay. So, ayun, thank you so much for watching mga kabayan. Thank you so much sa pag-support. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din, and follow me on TikTok at @imangel_. And thank you so much for watching mga kabayan, and see you on the next one.